ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Walang iya ka! Manloloko ka! Hindi ka na nagbago! Pwisit! Hoy! Anong problema mo, ha? Teka lang, cellphone ko to, ha? Ba't mo sinira yung cellphone ko? Ang kapal ng mukha mo! Aray! Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ka na nagbago! Niloloko mo pa rin ako hanggang ngayon! Kung alam ko lang na lolokohin mo ako ng ganito, dapat simulat sa pool pa lang hindi na ako pumayag na makipag-live-in sa'yo sa mala-impyernong apartment na to! Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Hindi kita naiintindihan! Sino yung nag-message sa'yo ng I love you, ha? Aminin mo nga sa akin, Dale! Ilang ba kaming mga babae sa buhay mo? Baby! Sinabi ko naman sa'yo na ikaw lang ang babae sa buhay ko, di ba? Sinungaling ka! Wala ka lang ibang ginawa kundi ang pagmukain akong tanga! Umigil ka na, naririndi na ako sa'yo. Wala akong ginawang masama sa'yo para lukuhin mo ako ng ganito! Hindi ka ba talaga titigil? Anong balak mo, ha? Sirain ang lahat ng gamit dito sa apartment? O pues, tutulungan kita! Oh, eto ba? Visit ng buhay to! Baby, I'm sorry na. Hindi ko talaga sinasadya. Ikaw naman kasi, binigla mo ako. Pag-usapan na natin to ng maayos. Please lang. Ilang beses nang napatunayan ng mga kaibigan ko nang bababae ka. Pero hindi ko sila pinaniwalaan nun kasi mahal na mahal kita. Alam mo namang naiinggit lang yung mga kaibigan mo sa atin. Kaya nila ako sinisiraan sa'yo, di ba? So paano mo ipapaliwanag yung babae nag-message sa'yo, ha? Wala akong alam sa message na yun. At isa pa, hindi ko naman siguro kasalanan kung lapitin ako ng mga babae, di ba? Galit na galit ako sa'yo. Pero, alam mo kung kanino ako mas nagagalit? Mas nagagalit ako sa sarili ko kasi hindi kita magawang hiwalayan. Nang dahil na rin sa lecheng pagmamahal ko sa'yo. Nagsisisi ka ba na minahal mo ko? Hindi sa ganun yun. Pero please naman, huwag mo na akong bigyan ng dahilan para pagdudahan ka. Pagod na ako eh. Ako din naman ah. Pagod na ako sa pagdududa mo sa akin. Walang pupuntahan tong relasyon natin kung hindi mo ako pagkakatiwalaan. Mas mabuti pa nga siguro kung... Kung ano? Sige, ituloy mo. Kung maghiwalay na lang tayo. Ayoko na, Astrid. Sawang-sawa na ako sa mga inaala mo sa akin. Kung ganito lang din naman, mas mabuti na siguro kung palayain na lang kita. Seryoso ka? Oo, seryoso ako. Nasasaktan lang ako tuwing nagwawala ka ng dahil lang dyan sa mga inaala mo na walang basehan. Nag-message sa'yo yung babae, sinabihan ka ng I love you. So ano gusto mo isipin ko, ha? Nakaibigan mo lang yung babaeng yon? Nakita mo ba na nireplyan ko yung babae? Hindi, kasi nakalock yung cellphone mo. At isa pa, hindi ko na rin malalaman kasi nasira ko na yata yung cellphone mo. Yan ang problema sa'yo eh. Walang saysay at basihan niyang nararamdaman mo. Tapos, naninira ka pa ng gamit ng may gamit. Saka ka na magwala kapag nakita mo na ako na nakapatong sa babae. Dale, baby, I'm sorry na. Huwag ka na magtampo sa akin. Ayusin na lang natin to. Hindi mo kasi ako naiintindihan eh. Natatakot na ako tuwing nagwawala ka. Sorry na talaga. Masahabaan ko na yung pasensya ko, promise. Promise mo yan ha? Oo. I'm sorry, baby. Patawarin mo na ako, ha? Oo na. Pinapatawad na kita. At yun na nga po, Papa Dudut, na baligtad ang pangyayari. Bulag na bulag po talaga ako sa pagmamahal ko kay Dale ng mga panahong yon. Biruin mo ha, ako pa yung humingi ng sorry sa kanya kahit siya naman talagang may kasalanan sa akin. Ganon siya makapanimulative noong kami pa, Papa Dudut. At paulit-ulit na lamang po yung nangyayari sa tuwing nag-aaway kami. Sigawan, siraan ng gamit tapos bati ulit na parang walang nangyari.
Sobrang toxic na ng relasyon namin pero pinili ko pa ring tiisin kasi pakiramdam ko noon ay hindi ko talaga kakayanin na mawala si Dale sa buhay ko. At hindi ko na namamalaya na unti-unti ko na palang pinapalagpas lahat ng kababuyan at kawalang hiyaan niya sa akin. Hindi ko akalain na ganito pala ang pag-ibig, nakakabobo ito. Kaya mong isang tabi ang pride mo, ang dignidad mo, lahat-lahat na. Para lamang makaramdam ka lang ng kahit kaunting kaligayahan. Para mas malinaw po sa mga kabarangay ninyo kung gaano kagulo ang relasyon namin ni Dale, ihahalin tulad ko po ito sa isang babuyan. Sa simula ay sobrang baho at ang sakit sa ilong. Pero habang tumatagal ay masasanay ka rin at hindi mo na gaanong napapansin yung baho ng babuyan. Ganon na ganon kami ni Dale. Parang nasanay na lamang po ako sa baho ng relasyon namin. May mga pagkakataon na nagigising ako sa katotohanang babaero talaga si Dale, pero sa huli ay ako pa rin yung nagpakumbaba. Nagpakababa. Lahat ay ginawa ko para lamang maisalba yung relasyon namin na nuknukan na ng katoksikan. Naging normal na lamang sa amin ang sigawan at away bati. Dumating pa sa point na pakiramdam ko ay may kulang sa relasyon namin kapag hindi kami nag-aaway ng isang beses sa isang linggo. Pero lumipas ang ilang linggo, Papa Dudut, at kahit papaano ay natauhan na rin po ako. Isang araw palihim kong sinundan si Dale noong nagpaalam siya sa akin na lalabas daw siya. At noong nakabuntot ako sa kanya, doon ko mismo nakita na may kasama siyang ibang babae. Doon na rin po ako nagising at napaisip na baka panahon na talaga para palayain ko na ang sarili ko mula sa ganitong klase ng pakikipagrelasyon, Papa Dudut. Walang hiya ka! Ngayon mo sabihin sa akin na hindi mo ako niloloko. Sige na, umalis ka na. Hoy, babaeng balante, bumalik ka rito! Astrid, baby! Hayaan mo na siya. Please, wag mo na siyang sugurin. Ang kapal ng mukha mo! Manloloko! Parang awa mo na, wag dito. Ang daming tao, nakakahiya. Ang swerte din naman ng ibang tao, no? At di sila binigyan mo sila ng kahihiyan. Ako! Kailan mo pa ako bibigyan ng kahihiyan, ha? Huwag kang malisyosa. Magkaibigan lang kami noon. Ano ka ba? Magkaibigan? Kulang na nga lang halikang kanong haliparot na yun eh. Alam mo, napaparaning ka na. Sa tingin ko, panahon na para magpakonsulta ka sa psychiatrist. Sinasabi mo bang baliw ako? Bakit, hindi ba? Gusto mo ng baliw? Buwas ibibigay ko sa'yo. Nakikita mo tong bato na to? Tingnan mo nang maigi tong gagawin ko. Uy, anong gagawin mo? Lumayo ka sa motor ko. Etong nababagay sa motor mo. Nasisiraan ka na ba ng bait? Igilan mo yan. Binili ko ang motor na to para sa'yo. Pero hindi ko akalain na gagamitin mo lang pala to sa pampababae mo. Ibang klase ka rin, ano? Pues, tingnan na lang natin kung may magagamit ka pa. Nababalaw ka na talaga. Huwag mong pagdiskitahan yung motor ko. Utang na loob, tumigil ka na. Sige, subukan mo lumapit sa akin. At sa'yo ko na talaga ihahampas to. Sira ulo kang babae ka. Tinan mo tong ginawa mo. Wasak na yung motor ko. Pasalamat ka at hindi ang mukha mong winasak ko. Kung tutuusin, kasalanan mo kung bakit tayo umabot sa ganito eh. Paano ko naging kasalanan, ha? Ikaw tong palaging nagwawala tuwing may problema tayo. Ano bang punot dulo ng mga problema natin, ha? Hindi ba't yung pambababae mo? Mali! Nagkakaproblema tayo kasi masyado kang selosa. So, ano gusto mong gawin ko? Palakpakan ka habang nilalandi ka ng kabit mo. Sa'yo na rin mismo nang galing. Ako ang nilalandi nila. Hindi ko na kasalanan kung lapitin ako ng mga chicks. Ang sabihin mo, nilalapitan ka ng mga babae kasi nagpapalandi kang hayop ka. Masyado kang overprotective. Ayoko na, Dale. Ayoko na. Pagod na ako. Aalis na ako. Bahala ka na sa buhay mo. Sandali lang. Bitiwan mo ako, ano ba? Hindi naman natin kailangan maghiwalay eh. Alam mo naman kung gaano kita kamahal, di ba? Hindi. Hindi ko alam kasi paulit-ulit mo na lang ako sinasaktan. Kalimutan na natin to, please.
Pinapatawad na kita sa pagsira ng motor ko. Huwag mo na akong iwalayan. Parang awa mo na. At sino nagsabi sa'yo na humihingi ako ng tawad sa pagsira sa motor mo, ha? Hindi ko pinagsisisihan ng pagsira ako sa lecheng motor na yan. Baby, ang tindi na ng galit mo ah. Sa tingin ko, kailangan na natin magpa-check up sa psychiatrist para mas makontrol mo yung galit mo. Talaga ba? Oo! Ah! Ayan, para yan sa pambababae mo. Ah! At yan, para yan sa pangkagaslight mo sa akin. Grabe, Dale. Napaka-manipulative mo. Muntik mo na ako mapaniwala na akong problema at hindi ikaw. Alam mo ikaw, sumusobra ka na. Bitiwan mo ako. Namumuro ka na sa akin. Tingnan mo tong ginawa mo sa pisngi ko. Namumulat ang hapdi na sa kakasampal mo. Kulang na kulang pa yan sa lahat ng atraso mo sa akin. Bitiwan mo ako kung di tatawag ako ng pulis. Astrid, ayusin na natin to, please. Hindi na natin maaayos ang matagal ng sira. Simula sa araw na to, ayaw ko na makita yung pagmumukha mo. Tapos na ako sa'yo. Hindi naging madali para sa akin na palayain si Dale pero kinailangan ko talagang gawin yon. Kasi paulit-ulit na lamang niya akong niloloko. At noong mismong araw na yon ay bumalik ako sa apartment na tinitirhan namin ni Dale at dali-dali kong kinuha ang mga gamit ko at nakituloy na ako sa boarding house ng pinsan ko. Sa araw din na yon ay nagpasalamat ako sa Diyos kasi kahit masakit ay binuksan niya ang mga mata ko sa katotohanan ng hindi na magbabago si Dale. Parang nasa dugo na talaga niya ang pagiging chick boy. Pero kahit tinapos ko na ang sobrang toxic namin na relasyon ay hindi ko pa rin naiwasang malungkot. Hindi kasi ako sanay na wala si Dale. Pakiramdam ko na mga panahon na yon ay mag-isa na lamang talaga ako sa mundo. Ang totoo niyan, Papa Dudut, ay tawag pa rin siya ng tawag sa cellphone ko. Pero hindi ko na sinasagot ang mga tawag niya kasi kahit miss na miss ko na siya, mas nangingibabaw pa rin yung sakit na iniwan niya. Iba po talaga yung pakiramdam kapag mismo mga mata mo ang nakakita ng kataksilan ng partner mo. At tuwing naaalala ko yung time na nakita ko sila ng babae niya, mas lalo lang akong nagagalit kay Dale. Aaminin ko na mahal ko pa rin si Dale pero sa huli na nanaig ang respeto ko sa sarili ko. Yun ang naging dahilan kung bakit hindi ko na siya muling binalikan. Tapos na ako sa pagiging tanga at tapos na rin akong magpaloko. At alam ko sa sarili ko na hindi ko kailanman deserve na masaktan ng taong minahal ko ng buong buo. Ang maipapayo ko lang talaga sa mga nakakarinig o nakababasa ng kwento ko kung sinasaktan na kayo ng partner ninyo ay huwag nyo nang hintayin pang lumala. Hiwalayan nyo na. Marami kasing klase ng pananakit hindi lang sa pisikal kundi pati na rin sa emosyonal. At minsan mas masakit pa nga yung sugat na hindi nakikita ng mga mata natin. Kung paulit-ulit na lamang kayong inaabuso ay huwag nyo nang patagalin pa at tapusin nyo na kaagad. Parang MRT lang yan. Kung mananatili ka sa MRT kahit alam mong lagpas ka na, mas lalo ka lang mapapalayo sa tamang destinasyon. At mas mahal na rin ang babayaran mo na tiket pabalik sa tamang destinasyon. At isa pa, Papa Dudut, ay hindi na uso ang martir ngayon. Hindi porket martir ka mas happy ending na sa huli. Sa mga teleserye siguro ay oo. Pero sa totoong buhay ay mas lalo ka lamang malulugmok at masisiraan ng bait kung patuloy ka na magpapakamartir sa tao na walang ibang ginawa kundi ang pagsamantalahan at abusuhin ka, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Lumipas ang mga linggo at unti-unti na ring akong nakabangon mula sa sakit na iniwan ni Dale. Unti-unti ko na siyang nakakalimutan, Papa Dudut. At sa halip na mag-depress-depressan ay pinili kong ituon na lamang ang buong atensyon ko sa trabaho. Sabi ko sa sarili ko ay baka trabaho muna ang kailangan kong pagtuunan ng pansin para makalimot at tuluyan na akong makamove on. Maswerte rin talaga ako, Papa Dudut, kasi lahat ng katrabaho ko sa bar
mababait at supportive sila. Sila yung mga naging sandalan ko noong panahong depress ako sa hiwalayan namin ni Dale. Hindi nila ako hinusgahan, ang ginawa lang nila ay pinaramdam nila sa akin na hindi ako nag-iisa. Ang gaan lang sa kalooban kasi bihira na lang talaga na makahanap ng mga katrabaho na pinapahalagahan ka noong walang halong kaplastikan. Dahil sa mga nangyari ay napaisip ako na baka panahon na para tigilan ko na muna ang kakahanap ng boyfriend. Gaya nga ng sabi ko ay nakapag-decide na lamang ako ng time na yon na ilalaan ko na lamang ang lahat ng atensyon ko at effort ko sa trabaho ko sa bar. Pero ang buhay nga naman ay punong-puno ng mga sorpresa. May mga bagay talaga na dumarating sa panahon na hindi mo inaasahan. Yung akala mong okay ka na, tapos bigla ka na lamang guguluhin ang tadhana. Isang gabi habang naka-duty ako sa bar ay may dumating na customer na literal na napalingon kaming lahat. Ang gwapo niya, Papa Dudut, para siyang artista. Maputi, maayos manamit at ang kinis ng kanyang mukha. Tapos ay naka-formal attire pa siya. Kaya lalo siyang nag-stand out sa crowd. Nung una ko talagang naisip noon ay naku, ang gwapo niyan. Sigurado ako na may jowa na siya. Pero nagkamali ako, Papa Dudut, kasi noong kinausap niya ako habang nagsiserve ako ng drinks ay doon nagsimulang magbago ang ihip ng hangin at mas lalo ko pa siyang nakilala ng mga panahong yon, Papa Dudut. Sir, excuse me lang po. Eto na po pala yung in-order niyong drinks. Baka gusto niyo pa pong umorder? Okay na to. Salamat ha. Sige po, thank you din. Miss, teka lang. May kailangan pa po ba kayo? Wala naman. Bakit ganyan po kayo makatitig sa akin? I'm sorry. Nagagandahan lang kasi ako sa'yo eh. Si Sir talaga oh. Thank you. Ako nga pala si Justin. Astrid. Nice to meet you, Astrid. Matagal ka nang nagtatrabaho dito? Opo, lagpas 1 taon na rin. Ang totoo niyan, nagtataka nga ako eh. Kung bakit nagtatrabaho ka pa. Ha? Bakit naman po? Kasi sa ganda mong yan, deserve mong pagsilbihan ka ng isang tao na mamahalin ka habang buhay. Hindi naman po ako na-inform na bolero pala kayo. Uy, hindi kita binobola ah. Hindi kaya ako marunong magsinungaling. Si Sir talaga. Ay, hala, pasensya na po talaga kayo pero break ko na kasi bawal po kasi kami dito sa loob ng bar kapag naka-break kami. Ganun ba? Sige, mag-break ka na muna. Nang sa ganun hindi ka mapagod at makapagpahinga ka naman. Thank you po talaga. Enjoy your drinks po. Mauna na muna ako. Ay, salamat naman at nakapag-break na rin ako sa wakas. Sakit na ng tuhod ko. Pero in fairness kay Sir kinilig ako doon. Hindi nakakasawa tingnan yung mukha niya. Grabe, ang pogi. Ay, ano ba naman yan? Manira ka ng moment. Dale, utang na loob. Tigilan mo na nga ako. Tapos na tayo, okay? Astrid, sorry na talaga. Sising-sisi na talaga ako sa mga ginawa ko sa'yo noon. Patawarin mo na ako, please. Wow! Ikaw? Humihingi ng tawad? Bago yan Talagang nagbago na ako. At hindi ako magsasawa na patunayan sa'yo yun. Kung dati mo pa sa akin pinatunayan yan, di sana hindi na tayo humantong pa sa hiwalayan. Maawa ka naman sa akin Ilang linggo na akong hindi nakakatulog at nakakakain ng maayos. Dahil sobra ako nasaktan nung hiniwalayan mo ako. At ngayon kasalanan ko pa kung bakit hindi ka nakakatulog at nakakakain ng maayos? Pambihira, kasalanan ko na naman. Hindi sa ganun yun. Ang sinasabi ko lang naman, hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Kalokohan? Oo na, aaminin ko na sa'yo na pinagtaksilan talaga kita noon. At para patunayan sa'yo na hindi na ako yung dating Dale, iniwalayan ko na yung mga yun. Nagpapatawa ka ba? Kung kailan ka na single ulit, saka mo naman hiniwalayan yung babae mo. Ibang klase ka rin Ano pa ba ang kailangan kong gawin para patunayan sa'yo na ikaw talaga yung mahal ko? Wala kang kailangang gawin. Pero ako meron.
Meron akong kailangan gawin at dapat matagal ko nang ginawa to. Ha? Simula ngayon, maghanap ka na ng ibang kukulitin mo kasi ibablock ko na tong number mo. Goodbye! Kaasar! Ay hala, tapos na nga paling break ko. Makabalik na nga sa loob. Astrid, Oh, sir, may kailangan po ba kayo? kailangan ko ng tulong mo. Ha? May problema po ba? Meron. Nawala ko kasi yung number ko eh. Pwede ko ba muna hingin yung number mo? Si sir talaga, patawa. Sige na naman. Pagbigyan mo na ako. Sige na nga. Eto yung cellphone ko. Pakilagay na lang yung number mo dyan. Oh, ayan. Ayos. Thank you ah. Pwede ba kitang tawagan mamaya pagkatapos ng shift mo? Kayo po bahala. Basta antayin mo na lang mamaya yung tawag ko ah. Sige po. Ay, sir, maiman ko na muna kayo ha. Magbabayad na yata yung customer sa table number 4. Aaminin ko po na sobra talaga akong kinilig ng gabing yon. Parang kinain ko rin lahat ng mga sinabi ko na magfo-focus muna ako sa trabaho at mananatiling single. Kasi to be honest, Papa Dudut, ay hindi talaga ako nakapag-focus sa trabaho habang kinakausap ko si Justin. Grabe, para akong bulate na binubudbura ng asin dahil kilig na kilig ako ng time na yon. At aaminin ko rin ang dahil kay Justin ay mas lumakas lalo ang loob ko na kalimutan na talaga si Dale. Kasi sobrang ready na ako na makapag-move on na kasama si Justin. Pinagdarasal ko talaga noong time na yon na sana ay panindigan ni Justin yung kilig ko. At pagkatapos ng shift ko ay tinawagan na nga ako ni Justin. Tulad ng pinangako niya at doon kami nagkaroon ng pagkakataon na mas makilala pa ang isa't isa. Habang nagkwekwentuhan kami sa phone ay napag-alaman ko na graduate pa na siya ng architecture sa isa sa mga kilalang university dito sa Pilipinas. At bukod sa studies niya, ang dami niya pang kinuwento sa akin. Yung childhood niya, trabaho niya at ang mga pangarap niya sa buhay. Long story short, Papa Dudut, lumipas ang ilang buwan at naging kami rin ni Justin. At dumating na sa punto na halos linggo-linggo ay bumibisita na ako sa kondo niya sa Makati. Sa totoo lang ay niyaya na rin niya ako na makipag-live-in. Pero ako itong tumanggi kasi mas malapit yung bahay ng pinsang ko sa pinagtatrabahuhan kong bar. Kaya ang nangyari, pupunta na lamang sa kondo ni Justin sa Makati tuwing day off ko. At doon na rin kami madalas na magsiping sa mismong kondo na yon. Akala ko noon ay tuloy-tuloy na yung saya. Akala ko sa wakas ay eto na yung time na makakabura sa lahat ng sakit na naranasan ko. Pero ilang linggo lang ang lumipas ay may nalaman na naman akong muling gumulo sa puso at isipan ko. Hindi ko inakala na sa mga sandaling yon ay muli na naman akong masasaktan, Papa Dudut. Sobra ako nag-enjoy dun sa ginawa natin kanina. Ako din, mahal. So ano, next week ulit? Next week? Ang tagal. Bukas na lang kaya. Ikaw bahala. Maliligo muna ako. Dito ka muna sa kama ha. Magpahinga ka lang dyan. Sige, I love you. I love you too. Hello? Sino to? Delivery rider? Parcel para kay Justin? Sige po, bababa na po ako dyan sa lobby. Antayin niyo na lang po ako. Ano ka ba naman, Justin? Ang mahal nung in-order mo, ha? Kunin ko na nga lang yung wallet mo. I'm sure may naitabi ka naman pambayad dun para sa parcel mo. Nasaan na ba yung wallet mo?
Eto. Ay, nalaglag. Teka. Ano to? Justin! Justin! Lumabas ka dyan! Labas! Mahal, tinawag mo ba ako? I'm sorry, hindi kita marinig ng maayos. Ang lakas kasi ng shower eh. Lumabas ka dyan ngayon din! Sandali lang. Oh, ano nangyari sa'yo? Ba't mukhang gigil na gigil ka dyan? Ano to, ha? Ba't may ganito kang picture sa wallet mo? Sino yung babaeng yan? At yung bata na kasama mo sa picture na yan? Sandali lang. Ba't mo pinakikialaman ng wallet ko, ha? Kukuha lang sana ako ng pambayad para dun sa parcel na in-order mo. Pero mali pa rin yung ginawa mo. Dapat hindi ka pa rin nangunguha ng gamit ng may gamit. Huwag mong ibahin ang usapan. Magpaliwanag ka, sino yung babae at bata na kasama mo sa picture na yan? Mahal, Hayop ka! Ginawa mo akong kabit! hindi sa ganun yun. Wala... Saktan ako! Astrid, please! Magpapaliwanag ako! Kayong mga lalaki, ano akala nyo sa aming mga babae itong niloloko nyo kami, ha? Iiyak lang tapos kinaumagahan makaka-move on na kagad? Sana nga gano'n na lang kadali ang lahat, no? Pero hindi eh! Kasi yung sakit at hapdi na iniiwan nyo sa amin tuwing pinaglalaroan nyo kami, nanunuot hanggang buto! Mahal! Pinaniwala mo ako na ikaw na yung lalaki mamahalin ako ng totoo at tapat, pero nagkamali ako kasi pare-pareho lang kayong lahat! Tigilan mo yung pagbabasag ng mga gamit dito sa kondo ko! Kulang na kulang pa to sa sakit na pinaparamdam mo sa akin ngayon! Sige na! Aaminin ko na may asawa at anak na ako. Pero matagal na kami nagkakalabuan ng asawa ko. At pinakikisamahan ko na lang siya dahil sa anak namin. Pinakikisamahan? So ibig sabihin nagsasama kayo sa iisang bubong? Tinago mo ko sa kondo na to para hindi malaman ng asawa mong may kabit ka, ganun ba yun? Ang kapal din naman pala talaga ng mukha mo. Binigay kong katawan at buong pagkatao ko sa'yo, tapos ganito lang ang igaganti mo sa akin. Ba't ka ba nagkakaganyan? Eh ginusto mo rin naman ang nangyari sa atin, di ba? Oo! Ginusto ko nangyari sa atin pero nasuka lang ako nung nalaman ko na may asawa ka na palang hayop ka. Kung galit ka sa akin, ako ang sampalin mo. Huwag mong pagdiskitahan ang mga gamit ko dito. Astrid, aayusin ko to. Hihiwalayan ko ng asawa ko kasi ikaw talaga ang mahal ko. Alam mo kung ano yung hindi ko maiintindihan? Kung bakit kami mga babaeng napapahiya tuwing may ginagawa kayong kalokohan. Kaming mga babaeng hinuhusgahan ng mga tao at sinasabihan na malandi. Habang kayo mga lalaki,
agad-agad kayo nakakapag-move on sa mga buhay niyo na parang wala kayong ginawang mali sa amin. Sandali lang! Ano yung ginagawa mo, ha? Kukunin ko na lahat ng mga gamit ko dito at hindi mo na ako makikita pagkatapos ng araw na to. Ang pagkakamali ko lang naman dito, hindi ko kaagad nasabi sa'yo na kasal pa rin ako. Pero maniwala ka, nagbabalak na rin ako makipaghiwalay sa asawa ko. Kaya hindi na ako nag-abala pa na sabihin pa sa'yo yun. Anong gusto mo marinig sa akin? Thank you? Kasi kahit may asawa ka na, ako pa rin ang pinipili mo. Di bali na lang. Wala kang pinagkaiba sa ex ko. Pareho kayong mga salot sa buhay ko. Mahal, wag mo naman ako pagsalitaan ng ganyan, oh. Alam kong maayos pa natin to. Huwag ka munang umalis, please. Iwan mo nga ako, aalis na ako. Nagre-resign na ako bilang girlfriend mo. Hindi ko po talaga alam, Papa Dudut, kung ano ang nagawa kong mali para parusahan ako ng ganito ng tadhana. Ang tanging gusto ko lang naman sa buhay ay ang mahalin ng totoo at wagas. Pero bakit parang palaging pinagkakait sa akin ang pagkakataon na yon? Bakit palagi na lamang akong napupunta sa maling tao? Muli na naman akong nalugmok noong naghiwalay kami ni Justin. Pero ang mas masakit, Papa Dudut, ay doble na ngayon ang bigat na nararamdaman ko. Mas masakit yung hiwalayan namin ni Justin kesa doon sa hiwalayan namin ni Dale. Kasi si Justin ang taong nagpaniwala sa akin na posible pala ang forever. Siya ang nagpakita sa akin na hindi lahat ng lalaki ay manloloko, sinungaling o mapanakit. Sa kanya ko muling naramdaman ang kilig, ang halaga ko bilang babae at ang posibilidad na pwede pala akong mahalin ng totoo. Pero maling-mali ako. Lahat pala yon ay isang malaking kasinungalingan lamang. At dahil sa hiwalayan namin ni Justin ay halos hindi na ako makakilos ng maayos. At hindi na rin ako makapagtrabaho ng maayos. Palagi akong tulala at wala sa sarili. Umabot pa sa puntong nangihiram na ako ng pera sa pinsan ko para lamang may pambili ako ng alak. Para lamang makalimot sa sakit na dinulot sa akin ni Justin. Aaminin ko po, oo, medyo malandi po talaga ako. Madali akong kiligin, madaling mabola, at madalas akong nahuhulog sa mga matatamis na salita. Pero hindi ko po pinangarap na maging isang kabit. Isa yan sa mga pinakaayaw ko, yung mapasok sa isang relasyon na may sabit. Gusto ko ng malinis, tapat at totoong pakikipagrelasyon. Pero ang nakakatawa ay yung mga tipo na lalaki na kinakasuklaman ko ay sila pa ang paulit-ulit na dumarating sa buhay ko. Minsan ay napapaisip ako, baka ako rin ang may kasalanan. Baka ako rin ang dahilan kung bakit ako nasasaktan ng ganito katindi. Kasi aminado ako na mabilis akong mahulog sa patibong ng mga lalaki. Marupok ako at galit na galit din ako sa sarili ko tuwing sumasagi sa isipan ko na hinayaan ko na namang masaktan ako ng maling tao. Napakasakit ng lahat ng nangyari sa buhay ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tuluyan na po ako talagang nawala ng trabaho sa bar, Papa Dudut. Dahil sa sobrang bigat ng pinagdadaanan ko, ay hindi ko na kinayang pumasok at parang wala na akong ganang gumalaw. Dahil depressed na talaga ako noong mga panahong yon. Pero ang mas mabigat pa sa lahat ay unti-unti kong nararamdaman na may kakaiba nang nangyayari sa katawan ko. Madalas akong nasusuka, nahihilo at bigla na lamang akong nagkakaroon ng cravings nang wala sa oras. Dahil sa mga nararamdaman ko ay napilitan akong bumili ng pregnancy test. Kinabahan ako habang hinihintay ko ang resulta at paglabas ng 2 guhit ay parang natulala ako. Napag-alaman ko na buntis ako at sigurado ako na si Justin ang ama ng dinadala ko. Sobra po akong natakot ng time na yon at paulit-ulit kong tinawagan ang number ni Justin. Pero hindi na siya sumasagot. Ramdam ko na mga panahon na yon na iniiwasan na niya ako.
Siguro'y abala na siya sa tunay niyang pamilya kasama ang asawa at anak niya. Habang ako ay eto at nag-iisip kung papaano ko bubuhayin ang batang dinadala ko. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Wala na akong trabaho, wala akong ipon at masakit mang isipin, wala na rin akong boyfriend na tutulong sa akin. Pero kahit na ganoon ay ni minsan ay hindi ko naisip na ipalaglag ang anak ko. Kasi alam kong wala siyang kasalanan. Ako ang nagkamali at hindi ko ipapasa sa sarili kong anak ang bigat ng pagkakamaling yon. Alam ko rin sa sarili ko na kung pipilitin kong ipalaglag ang batang ito, habang buhay akong kakainin ang konsensya ko. Mabuti na lamang talaga at nandyan ang pinsan ko, Papa Dudut. Siyang tumulong sa akin noong nawalan ako ng trabaho at noong nalaman ko na buntis ako. At biglang pasasalamat ay ginagawa ko ang lahat ng kaya kong gawin. Ako po ang nag-aasikaso ng bahay, naglilinis, naglalaba at nagluluto. Sobrang bait talaga ng pinsan ko na yon. At hindi ko alam kung anong klaseng milagro ang ginawa ko para tulungan niya ako ng sobra-sobra. Pero isang araw habang akala ko'y unti-unti na ako nakakabangon ay bigla akong nakatanggap ng tawag mula sa isang unknown number. At pagsagot ko sa tawag na yon ay isang boses ang narinig ko. Isang boses na muli na namang babago sa takbo ng buhay ko, Papa Dudut. Hello? Astrid? Sino to? Si Dale to. Ha? Bagong number to. Ngayon lang ako nagkaroon ng oras para bumili ng bagong SIM. Oh, ano namang kailangan mo? Miss na kita. Alam mo ba na walang araw ang lumipas na hindi kita iniisip? Nananahimik na ako, Dale. Huwag mo na akong guluhin, please lang. Hindi ako tumawag para manggulo. Tumawag ako kasi gusto kong patunayan sa'yo na hindi na ako yung dating Dale na nakilala mo. Maniwala ka sa akin. Nagbago na ako. Ang totoo niyan, hindi ko na nga alam kung mapagkakatiwalaan pa kita eh. Grabe yung sakit at trauma na dinulot mo sa akin. At pinagsisisihan ko na yun. Kaya nga ako lumalapit sa'yo ngayon kasi gusto kong makabawi sa lahat ng nagawa ko sa'yo noon. At mapapatunayan ko lang sa'yo na nagbago na ako kung bibigyan mo ako ng chance. I'm sorry, Dale, pero ang dami ko na rin kasing pinagdaanan nung naghiwalay tayo. Niloko ko ng boyfriend ko at hanggang ngayon galit na galit pa rin ako sa mga lalaki. Sandali lang, pinalitan mo na ako kaagad nung naghiwalay tayo? Parang gano'n na nga. Di bale, tapos na yon. Andito na ulit ako para iparamdam sa'yo na hindi ka dapat sinasaktan. Kung bibigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon, pinapangako ko sa'yo na hindi ko nasasayangin to. Sa katunayan nga, dito pa rin ako nakatira sa apartment kung saan tayo nagli-live-in dati. Natatandaan mo pa ba na ikaw mismo ang pumili ng apartment na to? Kasi nagagandahan ka sa design ng pader? Oo. Kahit nung naghiwalay na tayo, hindi ako umalis sa apartment na to kasi gusto ko na palagi kitang naaalala. Gusto kong i-cherish yung mga magaganda nating memories. Pero Dale, tapos na yun. Pero hindi pa naman huli ang lahat, di ba? Pwede pa tayong bumuo ng mga bagong alaala. Basta papasukin mo lang ulit ako sa buhay mo. Paano ako makakasigurado na hindi mo na ako lolokohin? Ibibigay ko sa iyo ang password ng cellphone ko at lahat ng password ng social media accounts ko. Seryoso ko. Handa akong gawin ang lahat para mabawi kita. Ganun kita kamahal. Ang totoo nga niyan, miss na rin kita eh. Miss na miss ko na yung mga halik mo sa akin. At miss na miss ko na rin yung ikaw kaagad ang nakikita ko tuwing gumigising ako sa umaga. Ganun din ako. Miss na miss ko na yung pagbubunganga mo sa akin. Ah, ganun ah. Gusto mo makatikim sa akin? I love you, baby. I love you too, baby ko. Wag mo na ulit gagawin yun, ha? Ha? Ang alin? Yung palitan ako. Aaminin ko, medyo nasaktan ako nung sinabi mo na nagkaroon ka ng boyfriend pagkatapos natin maghiwalay. Pero... Masisisi mo ba ako? Sobra kaya ako nasaktan nung naghiwalay tayo.
Syempre, kinailangan ko rin mag-move on kahit papano. Ikaw lang naman itong nakipag-iwalay sa akin eh. Ha? Ganun ba? Ewan, nakalimutan ko na. Ang baby ko talaga sobrang makalimutin. Pero okay lang yun. Kasi cute at maganda ka pa rin kahit nag-uulyanin ka na. Hoy, ang kapal ang mukha nito. Sa ating dalawa, ikaw kaya itong mas mukhang ulyanin. Oo na, pagbibigyan na kita. Ako na yung ulyanin at uugod-ugod. Nga pala, nasaan ka ngayon? Nandito ako sa bahay ng pinsan ko. Dito na rin ako nakatira ngayon. Ganun ba? Kumusta ka naman dyan? Eto, okay naman. Pero medyo maingay paminsan-minsan kasi may nagko-construction sa tapat ng bahay namin eh. Buti na lang talaga at mukhang naka-day off yung mga construction workers nila ngayon. Kawawa naman pala ang baby ko. Che? Pero hindi mo na kailangang problemahin yan. Kasi susunduin na kita mamaya, ha? Ano? Biglaan naman yata yan. Dito ka na ulit sa apartment tumira kasama ko. Narealize ko rin na sobrang lungkot pala nitong apartment kapag wala ka. Pero maayos na kasi yung kalagayan ko dito sa pinsan ko. Nasibak ako sa trabaho at yung pinsan ko ang pansamantalang tumutulong sa akin. Ano? Bakit ka naman nasibak sa trabaho? Sobra kasi akong na-depressed nung naghiwalay kami ni Justin. Hanggang sa umabot sa puntong napapabayaan ko na yung trabaho ko. Kaya ayun. So Justin pala ang pangalan niya. Hindi ko kakalimutan ang pangalan na yan. Ako mismo ang bubugbog sa lalaking yan kapag nakita ko siya. Huwag ka nang magselos. Tapos na kami. Ano ka ba? Wala na yun. Basta. Dito ka na ulit titira sa apartment kasama ko, okay? Send mo sa akin yung exact location mo. Susunduin na kita mamaya. Pero... Huwag ka na magmatigas. Huwag kang mag-alala. Ako na ulit ang mag-aalaga sa'yo, ha? I love you. Nahulog na naman ako sa patibong ni Dale Papadudot. Bumalik lahat ng pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya. At bago ko pa namalayan, nagkabalikan na nga kami ng tuluyan. Alam kong marami sa mga kabarangay ninyo ang mapapailing sa desisyon ko na yon. Pero totoo talaga na kapag nagmamahal ka, parang nawawala ka sa tamang isipan paminsan-minsan. Kahit alam mong nasaktan ka na, umaasa ka pa rin na baka may pag-asa pa na magbago ang lahat. Pero kahit papaano ay nagbago din naman si Dale. Mas naging sweet siya, mas maalaga at parang mas pinapakita niya na seryoso talaga siya sa relasyon namin. Dahil doon ay mas lalo lamang akong na-in love sa kanya. Sabi nga nila, love is sweeter the second time around. At yun yung paniniwala ko noong mga panahong yon. Nag-decide kaming magsama o mag-live-in ulit sa apartment at dahil doon ay parang bumalik ulit yung closeness namin noon. Madalas kaming magkulitan, maglambingan at syempre hindi rin nawawala yung sexy time namin bilang magkasintahan. Pero habang tumatagal ay hindi ko rin maiwasang lamunin ang sarili kong konsensya. May tinatago kasi ako kay Dale. Isang malaking bagay na alam kong pwedeng ikasira ng lahat. Hanggang ngayon ay hindi pa alam ni Dale na buntis ako. Si Justin ang ama ng batang dinadala ko. Papadudot araw-araw ko nininervyos ng panahon na yon. Iniisip ko kung kailan nga ba ang tamang panahon para sabihin ko kay Dale ang katotohanan. Natatakot ako na baka hindi niya matanggap ang pagbubuntis ko at baka layuan na niya ako ng tuluyan. Pero kinalaunan ay naglakas loob na rin po akong sabihin kay Dale ang katotohanan. Noong sinabi ko na kay Dale, ang totoo ay bigla siyang nagbago, Papadudot. Para bang bumalik yung dati niyang ugali. Yung mainitin ang ulo at wala sa sarili. Nagwala siya dahil hindi niya matanggap na may dinadala akong anak na ibang lalaki ang ama. Sobra yung naramdaman kong takot noon kasi pakiramdam ko ay babalik na naman kami sa madilim na parte ng relasyon namin. Ang sabi na lamang niya sa akin ay gusto niya daw munang mapag-isa at bibili na lamang daw muna siya ng alak sa tindahan. Bumalik si Dale sa bahay na may daladalang isang kahon ng beer. Doon siya pumwesto sa labas ng apartment at uminom ng mag-isa. Sobra akong nalungkot sa sitwasyon at pumasok na lamang ako sa kwarto namin at nagtulog-tulugan na lamang ako.
kasi ayaw ko na rin kausapin si Dale sa takot na baka sigawan niya lamang ako. Makalipas nga ang ilang oras, nung akala ni Dale na tulog na ako ay narinig ko siya na may kinakausap sa cellphone. Natakot ako kasi baka nang bababae na naman siya. Pero Papa Dudut, mas lalong nayanig ang mundo ko nung palihim akong lumapit sa pintuan para pakinggan kung sino ang kinakausap ni Dale, at doon ko mismo natuklasan ang isang bagay na sumira sa ilusyon ko, Papa Dudut. Oh, bakit? Buntis si Astrid! Sige na, kailangan ko nang umalis. Hello? Hello? Dale! Sino yung kausap mo? Astrid, akala ko ba tulog ka na? Kanina ka pa ba dyan? Bumalik ka na nga lang sa loob. Isara mo na yung pintuan. Pabayaan mo na muna ako dito sa labas. Kita mo naman na umiinom yung tao, oh. Sagutin mo yung tanong ko. Sino yung kausap mo? Akin na yung cellphone mo. Tumigil ka! Akin na yan! Ano ba ha? Number 2 ni Justin ah. Bakit mo siya kinakausap ha? Paano kayo nagkakilala? Anong ginagawa ng number ni Justin sa contacts mo? Ha? Sinong Justin? Yung ex mo? Paano naman ako magkakaroon ng number niya, di ba? Mag-isip-isip ka nga. Huwag mo akong gawing tanga, Dale. Kabisado ko yung number ni Justin kasi araw-araw niya akong tinatawagan nung kami pa. Ngayon, umamin ka. Ba't mo kausap si Justin? At bakit mo kinukwento sa kanya yung pagbubuntis ko? Huwag kang mag-imbento dyan. Wala akong alam sa sinasabi mo. Talaga lang ah. Tingnan natin. Uy, anong gagawin mo? Ako mismo tatawag kay Justin gamit tong cellphone mo. Akin na yan! Balik mo na sa akin yung cellphone ko! Lumayo ka sa akin. Kung di babasagin ko to, kilala mo ko at alam mo kung ano kaya kong gawin. Tol! Tigilan mo nang kakatawag sa akin! Hindi ko paninindigan na pinagbubuntis ni Astrid. At isa pa, nagawa ko na yung pinagkasunduan natin. Hanggang doon na lang yun. Walang iya ka! Astrid! Ano pinagkasunduan niyo ni Dale ha? Magpaliwanag kang hayop ka! Hello? Hello? Cellphone ko! Alam mo ba kung magkano yung bili ko sa cellphone na yun, ha? Mas mahal pa yung sa buhay mo. Tapos sisirain mo lang? Gusto mo talagang malaman yung totoo, ha? Kababata ko si Justin at inutusan ko siya na bantayan at bakuran ka nung naghiwalay tayo kapalit ng pera. So ano, masaya ka na? Napakawalang iya mo! Ginawa mo akong boba! Sana hindi na lang kita nakilala eh. Sa lahat ng ginawa mo sa akin, Dale, ito yung hindi ko na mapapalampas. Kasalanan mo rin naman to eh. Kung hindi mo sana ako iniwalayan, hindi na sana nangyari ang lahat ng to. Wala kang karapatan para paglaruan ako ng ganito. Makinig ka sa akin, Astrid. Kung hindi ka rin naman mapupunta sa akin, mas mabuti nang walang ibang lalaki ang makakakuha sa'yo. Naiintindihan mo? Hindi mo ko pagmamayari. Kaya ako lang naman nagawa ang lahat ng yun kasi mahal na mahal kita. So anong love language mo? Yung saktan ako ng paulit-ulit? Ang tanging pagkakamali lang naman dito ay yung nabuntis ka ni Justin. Pero huwag kang mag-alala kasi ibibigay ko sa kanya ang bata pagkatapos mong mga anak at magbabagong buhay tayo. Naiintindihan mo? Isang malaking pagkakamali ang bata na yan. Ano? Ayoko! Hindi ko pinamimigay ang anak ko at kayang-kaya kong buhayin ang anak ko na mag-isa. Kung may pagkakamali man dito, yun ay ang tiwala at pagmamahal na binigay ko sa'yo. Hindi ba't sa akin ka nakaasa ngayon? Paano mo pa...
palalaki ng bata na yan ng mag-isa? Kung sa sarili mo pa lang hirap na hirap ka na. Wala akong kailangan patunayan sa'yo kasi tinatapos ko ng anumang ugnayan na meron tayo. Tinatapos ko ng walang kwentang relasyon na to. Hindi ka aalis, Astrid. Dito ka lang. Hindi na ako makakapayag na hiwalayin mo pa ako uli. Kulang pa ba yung sakit at traumang dinulot mo sa akin? Ano? Hindi ka ba titigil hanggat hindi mo ako napapatay? Ikaw lang naman kasi ang nagpapakomplika sa mga bagay-bagay. Patawarin mo na kasi ako para matapos na tong gulong to. Gusto mo patawarin kita? Hindi ka nga humihingi ng tawad eh. Ang taas din naman kasi ng pride mo. Dapat nga magpasalamat ka pa at binalikan pa kitang babae ka. Alam mo ba na ang daming babae nagkakandara pa sa akin? Kung makapagsalita ka, akala mo naman pinikot kita? Tapos na ako sa panggagaslight mo sa akin. Aaminin ko, naawang-awa ako sa sarili ko dahil sa paulit-ulit mo ako pinagmumukhang tanga. Pero alam mo kung saan ako mas naaawa? Mas naaawa ako sa magiging jowa mo. Ipagdarasal ko na lang na sana hindi sila matulad sa akin. Ipagdarasal ko na lang na sana hindi sila mahulog sa bitag mo. Ipagdadasal ko na lang na sana magkaroon sila ng lakas ng loob na layuan ka habang maaga pa. At ipagdadasal ko na lang na sana mabulok ka na sa impyerno. Nagtapang-tapangan na lamang ako ng gabing yon, pero ang totoo niyan, takot na takot talaga ako kay Dale noong araw na yon. Hindi na pagmamahal ang pinapakita niya sa akin kung hindi obsession na. Hindi ko inakala na aabot sa punto na pinababantayan niya pala ako kay Justin kasi natatakot siya na baka makuha ako ng ibang lalaki. Isang malaking kasinungalingan lang pala yung relasyon ko kay Justin at si Dale ang may pakana ng lahat ng ito. Papadudot, sobrang bigat po talaga ng trauma na idinulot ng pangyayaring yon sa akin. Kaya noong araw na yon ay hindi na ako nagdalawang isip na lumaya sa apartment namin at dumiretso ako sa presinto para ipablatter siya, Papadudot. Pagkatapos kong makuha ang blatter report ay pinicturean ko ito at sinend ko kay Dale sa Facebook para malaman niya na hindi niya ako pwedeng lapitan kailanman. Dumiretso na rin po ako sa bahay ng pinsan ko pagkatapos noon at sa totoo lang ay hindi ko alam kung saan ako pupulutin kung wala siya. Sa lahat ng kagagahan ko ni minsan ay hindi ako hinusgahan ng pinsan ko na yon. Siya lang talaga ang umiintindi sa akin sa kabila ng mga naging desisyon ko sa buhay. At simula nang sinend ko kay Dale yung blatter report ay hindi na po siya nagparamdam. At mas naging tahimik na rin ang buhay ko. Pero hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin yung takot at trauma na iniwan ni Dale. At wala na rin po akong balita pa kay Justin. Tuluyan na lang siyang naglaho na parang bula. Ni hindi nga ako sigurado kung buhay pa yon. Ang tanging pinagtutuunan ko na lamang ng pansin ay ang pagbubuntis ko. Gusto kong paghandaan ng pagdating ng anak ko. Balang araw kapag naisilang ko na ang anak ko, maghahanap ako ng trabaho para makatulong sa mga gastusin sa bahay ng pinsan ko. Pero sa ngayon ay nagpapahinga muna ako at tumutulong na lamang ako sa mga gawaing bahay para may pakinabang din naman ako sa pinsan ko kahit papaano. Papadudot, hanggang dito na lamang po ang kwento ko at gusto ko lang pong sabihin sa mga kabarangay natin na sana'y huwag nating baliwalain ang mga senyales ng isang toxic na relasyon. Minsan kasi sa sobrang pagmamahal natin, iniisip na lang natin na normal lamang ang selos, sigawan at sobrang paghihigpit. Pero habang lumilipas ang araw ay hindi natin namamalayan na unti-unti na pala tayong nadidrain ito. Hindi selfish ang lumayo sa taong hindi na tayo kayang mahalin ng tama. Lahat tayo deserve yung pagmamahal na tahimik, totoo at hindi masakit sa pakiramdam. Yung pagmamahal na hindi kailangang ipaglaban araw-araw, kundi yung pagmamahal na kusa, buo at tunay na galing sa puso. Congratulations din nga po pala sa 1 million subscribers ninyo sa YouTube at maraming salamat po sa pagbibigay sa akin ng chance na maikwento ko sa inyo ang isa sa mga pinakamasakit,
na parte ng buhay ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Astrid. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section.